Hello, hello Virgo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong May 19 to 25 reading. Tulad po nakagawian ay kunin mo lang yung mga ka-resonate ka, Virgo. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgos yun. Kaya talasan mo ang iyong intuition para makuha mo ang akmang messages na kaloob sa'yo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So, ano lumabas? Wow, kukunin natin siya. Wow, Six of Pentacles, ang una mong card. This is a card of give and take. So, ano yung mga bagay na kailangan mo ibigay ngayon at kung ano yung mga bagay na dapat mo makuha. I'm seeing here a card of reciprocation, balancing, kung kanina mo dapat nilalaan ang mga bagay na kapakipakinabang at importante sa'yo at sa ibang tao. Ngayon parang kailangan mo i-assess, am I giving things too much? Or am I wasting my time, money, effort, and love for someone or something na hindi karapat-dapat ng mga bagay na yun. So, something to really think about this time, Virgo. Okay? Kunin mo lang yung mga ka-resonate ka ha. Yun ay isang paalala lang sa inyo this week. Okay? Kunin mo lang yung mga ka-resonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Virgos yun. Kaya talasan ang isip at ang iyong intuition para makuha mo ang akmang messages sa kalob sa iyo ng spirit guides mo sa ating reading for today. So Virgo, salamat po sa mga nagdo-donate saka po sa hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat po sa inyong generosity and kindness sa ating channel every reading. So mga kapwa ko Virgo, ano naghihintay sa inyo ngayong May 19 to 25? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Two of Swords. In the area of what you want, you have the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you need, you have the Queen of Wands. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. In the area of your near future, you have the Page of Wands. Beautiful. In the area of your challenge this week, wow, we have the Fool card. In the area of your fortune, you have, lumabas din kanina. Yung card na tumalon kanina, siya din yung iyong fortune. So, congratulations. This is a confirmation that may mga bagay kang binigay na karapat-dapat na bumalik sa'yo this time around and vice versa. So, congratulations. May pera ako nakikita dyan sa pag-usapan natin later. In the area of your divine advice, you have the Queen of Pentacles. At ang outcome mo this week, Virgo, May 19 to 25, you have, wow, Four of Swords, rest, wish fulfillment, something na talagang mapayapa. So pag-usapan natin yan later. But first, at the bottom of your deck, wow, you have the Sun card. Pumalakpak ka din, Virgo. Habang nanonood ka, pumalakpak ka din. This is a very wonderful card for you. This week will be pure happiness, freedom, enlightenment, may kagalakan, may katiwasayan ng lahat sa buhay mo this week. I'm seeing ngayon na parang ang magiging purpose mo at saka magiging goal mo this week is the path of true happiness. Hindi mo gagawin ang isang bagay kung hindi ka nag-enjoy, hindi mo susundan ang isang bagay o pakikinabangan yung isang endeavor kung wala yung puso mo at kaligayahan mo. I'm also seeing you trying to find ways to make things on your own na parang, okay, ito ang gusto ko, ito ang desisyon ko, dito ako masaya, yun ang gagawin ko. Parang ngayon may paglaya talaga, pipiliin mo yung kung ano yung sayo at kung ano yung pakiramdam mo na dapat magawin para sa'yo. Parang this time around, walang puwang yung pagkikipagkompromiso. Ganyan this week, na parang ikaw, meron kang na-realize na sana naman this time around, akin naman o kaya bigyan ko naman ng pagkakataon yung sarili ko na unahin ko yung sarili kong kaligayahan more than anybody else. Kasi parang for a very long time, Virgo, ano tayo lagi tayong for other people, for your family, for your parents, for your kids, lahat ibibigay mo, 'di ba? And sometimes nahihiya pa tayong tumanggi o humindi kasi nga ayaw natin ng parang feeling natin nakakabastos tayo ng iba o feeling natin hindi tayo of use ng ibang tao. Ayaw natin yung parang, ayoko sabihin to pero madalas tayo people pleaser tayong Virgos just to keep the peace or to be of service sa other people, we give our all, ganyan. Pero ngayon talaga nakita ko, parang ako naman, kaligayahan ko naman, may freedom naman. So, I'm seeing that very wonderful background in your life as a goal, as a purpose this week. Congratulations. Napakaganda. So, start na tayo sa yung reading. At the center, you have the Two of Swords. So, meron ka ngayon pinagdedesisyonan, Virgo. Ito bang daan na ito o ito? I'm hearing takot kang kunin yung isa kasi hindi ka sure kung maganda ba talagang bunga na yon. Yung sa isa naman gusto mo pero parang ikaw lang ang may gusto. That's what I'm hearing. Ito yung gusto mong gawin pero parang feeling mo, okay, yung ibang tao hindi yan ang bet para sa akin.
So, anong gagawin ko? Ngayon, parang meron kang pagtitimbang kung kaligayahan ko ba o yung match choice ko pero walang sumusupport o parang feeling ng ibang tao mali yung desisyon na yon o itong desisyon na tama daw for other people pero may kutob ka na parang hindi yan ang gusto ko, hindi yan ang parang feeling ko for me. So, ngayon, nasa crossroads ka of choosing two things na sobrang kakaiba. Pero ngayon tinatawag ka ng spirit guides mo to look within you, Virgo, look within you. Ano yung true happiness mo ngayon? Ano yung enlightenment? Tulad ni Sun, 'di ba yung araw pag sumikat yan, lahat ng area maliwanag. So ngayon, parang ganoon din daw ang gawin mo sa isipan mo. Bigyan mong liwanag lahat ng aspeto sa life mo. Itong angulo na ito, itong mga bagay na ito, itong portion na ito, itong lugar na ito, lahat yan ilawan mo ng iyong isipan and look and see kung ano ba yung mga katotohanan sa mga bagay na yan. And there, sa ka makapag-decide. Kasi malalaman mo totally kung ano ba yung, okay, hindi pala mahalaga sa akin to, hindi ko muna yan bibigyan ng chance o hininga o space this time around. Ngayon, parang dito lang ako tututok, ano ba tong dapat kong gawin this time. Kapag doon ka nakapag-decide kung ano yung mas importante at ano yung katotohanan sa lahat ng bagay, saka ka makakapagtimbang. But I'm hearing na kailangan daw kaligayahan mo ang iyong prioritize. Ano yung bukal sa'yo? Baka naman bukal sa'yo na sundin yung gusto nila kaya pipiliin mo tong ayaw mo pero gusto ng mga family members mo o loved ones mo, they go, baka yun ang bukal sa puso mo Pero kung talagang tinatawag ka ng damdamin mo na kunin itong kakaibang path na ayaw nila o ikaw lang may gusto pero talagang solve ka dito at ito yung gusto mo, go. I'm hearing now whatever the decision you will take, I'm hearing that that is the right decision for you, Virgo. So this time around ay talagang mag-meditate ka and think things through para alam mo kung ano yung tawag ng damdamin mo ngayon na gusto mong i-take na landas, okay? The Two of Swords being clarified by the Lover's card, yes. Kung ano yung talagang tawag ng puso mo. Saan ka ba? Ano ba yung parang malapit sa heart mo? Ano yung gustong-gusto mo makuha? Ito o ito. I'm hearing go for the greater good. Greater good in a sense na pag after 2 or 3 years, masaya pa ba ako? Kasi Two of Lovers is all about choices. Ito yung mga bagay na pinipili mo. At yung mga pinipili mo ay yung mga bagay na gusto mo at talagang pangangatawanan mo, paninindigan mo. So ano yung mga bagay na yun, Virgo? Kailangan mo timbangin ito this time around. I'm also seeing here na ask thou the opinion or valuable advice from someone that truly, truly loves you. Pwedeng magulang mo ito o lover mo o anak mo because I'm seeing kids here. Parang sila yung mga may opinion na nagmamatter sa buhay mo. So ask them, ano ba yung dapat kong puntahan sa tingin ninyo? Ito ba o ito? Pakinggan mo lahat and then ikaw pa rin naman na magde-decide because Lover's card is all about your choice, your decision about something na talagang importante sa'yo. So ngayon, timbangin mo at saka pakinggan mo silang lahat at sa sarili mo. Doon mo timbangin, okay? In the area of what you want, you have the Six of Swords. Gusto mo talaga makamove on na. Ay hirap na hirap ka na sa desisyon na ito o sa pagpili na ito o sa paghahanap ng solusyon na tama para sa endeavor na ito. I don't know why, pero parang, well, ang hirap naman kasi talagang mag-decide na baka magkamali tayo, baka masayang yung opportunity o yung panahon kung mali ang desisyon natin pero nakikita ko talaga na whatever you decide on, that is your right path, that is your destined na adventure para sa buhay mo, na journey for you. With the Six of Swords, nakikita ko dito ang gusto mo lang naman talaga makamove on na dito parang lumarga na, umandar na, makaalis ka na doon sa conflict or confusion sa mga taong ito o sa sitwasyon na ito na kailangan mong pamilian, kailangan mong tumimbang o kailangan mong to take sides. So I'm hearing parang kailangan mo daw mamili o kumampi. I don't know why for other Virgos yan for other Virgos. Parang kailangan mo daw mamili na ng panig kung saan ka sasama o kung anong pipiliin mo para makalarga na ito o mabante na yung problema at makamove on na lahat. Pati na rin ikaw para mawala na rin sa isip mo yung overthinking, stress, at saka labis-labis na pagkagulo ng sitwasyon. Parang meron kasi naantala Meron mga na delay because of this choosing, because of this indecision sa buhay mo ngayon. And ngayon lagi mo na isipin para sa kaligayahan, para matapos na, para may peace and harmony for everybody. Ngayon ang kito kami pag-abante sa'yo. Once you made a decision, once you made a concrete and napag-isipang decision, aabante na ang lahat for a better good. Talagang
palagay ka sa katahimikan, gano'n. So, kaya ngayon, upuan mo na yan, huwag mo na ipagpaliban, parang kailangan mo na talagang pagdesisyonan yan, Virgo. That Six of Swords being clarified by the Empress card, yes. Ngayon, para talaga umandar na yung mga dapat umandar, yung mga bagay na binubuo mo, the Empress all about creation. Kung baby man ito, tulad niya, kung talagang kailangan mo nang mag-decide so that makabuo na kayo ng yung partner, baka ngayon meron kayong pinag-iisipan kung traditional way or IVF or something na talagang scientific or medical. Ngayon parang para makaabante na itong plano na ito, kailangan mo na mag-decide. For others, Virgo po yan ha. Sa mga Virgo na naghahangad ng baby, especially here, I saw the child talagang may malakas sa kutob about having a baby. But for some Virgos out there, nakita ko na kailangan mo na talaga mag-decide para umandar na itong mga plano mo para makawala ka na sa toxic mindset na yan at saka toxic situation para umandar at mabuo na yung mga gusto mong buuin. Whether gusto mo nang pumuntang abroad o makuha mo na yung trabaho na ito o makaipon ka na para sa family o masimulan na yung pagpapagawa sa bahay. Anything na sa endeavor mo this time, Virgo, na gusto mong simulan o gusto mong buuin with a card of creation here, ay mag-decide ka na. Parang kailangan na yan this time around. That's what I'm hearing. The timeline and the power of making that decision, parang ngayon eh. Ngayon mo na kailangan simulan para marami ka pang time na upuan ito at saka magbusisi pa kung, okay, baka isipin ko pa muna o bale-balentungin ko muna sa isip ko yung bawat desisyon, ganyan. So, parang ngayon palang be an active player na at isipin mo na ito. In the area of what you need daw, kailangan mo, Queen of Wands, confidence, trust in yourself, that you will do the right thing. Kaya ka siguro natatakot mag-decide ngayon kasi natatakot ka na baka bumalik sa'yo yung sisi. O baka ikaw na naman ang balikan ng lahat at sabihin, sabi ko sa'yo, mali si Virgo, sabi ko sa'yo, ganyan, dapat ito ginawa mo. So, natatakot tayong mag-fail, natatakot tayong mapamuka sa atin na mali yung decision natin. And also of rejections. Because tayo Virgos are very perfectionist. Aminin na natin yan. We want to do things the right way. And there's no other way more than what we think yun yung tamang mangyari. Ganon tayo mga Virgos. So ngayon, especially in this decision, para umalagwa na ang lahat, kailangan mo daw pagkatiwalaan ang sarili mo. Ang iyong skills, ang iyong talent, ang iyong decision making, and also trust in yourself na kung ano man ang mangyari, outside of this decision, outside of this work na kailangan mong gawin, ay magiging okay ka pa rin. Because you know yourself too much. At alam mo na kakayanin mo anuman ang maganap. Okay? I'm also saying here na wag mo na daw intindihin yung sinasabi ng ibang tao, yung puna sa'yo ng ibang tao, yung maging reaksyon ng ibang tao after this decision, that you can stand up for yourself and be happy and content with what you have decided. Okay ako naman ang mangyari, kaya ko, ganyan. So ngayon, I'm hearing panindigan at magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. Ibalik mo yung self-esteem, nakakayanin mo itong lahat, okay? Queen of Wands being clarified by the Sun card. Dalawang beses lumabas ang Sun. Yeah, talagang manalig ka na, talagang ang mangyayari dito ay for your happiness and for your own good. I'm also saying here na harapin mo yung problema na may positivity at huwag laging nega. Well, tayo ay sign of overthinking. So, nakikita ko dito as a Virgo, ang birthday ko po ay September 18. Ano po ang birthday sa inyo, mga kapwa ka Virgos? Comment down below kung ano po klaseng Virgos kayo at saan po kayo nanonood ng ating vlog sa ang area ng Pilipinas o mundo. Comment down below. So, nakikita ko dito na dapat daw talaga, dahil sign tayo ng overthinking, laging positive dapat ang pairalin muna. Positive mindset and also trust yourself. Lagi kasing parang sa overthinking, ay hindi ko siguro kaya yan, baka ganito mangyari, baka magkamali ako, ganyan. Kaka-overthink mo, lalong hindi umaandar. At lalong hindi mo napupuntahan yung dapat mong puntahan. At baka nauubusan ka na ng oras o kaya lalo ka magkamali kasi imbis na upuan mo ngayon at mag-decide ka, panipis yung time frame papunta sa due date. At kapag naabot mo yung due date nang hindi ka pa nakapag-decide, bigla ka magkakaroon ng impulse decision at baka lalo ka pa magkamali. Okay, naiintindihan yung sinasabi ko. So now this time around, have faith in yourself that you will do the right thing. Pero ngayon, magkaroon ka ng mahabang spasyo sa pag-iisip. Kasi baka mamaya pa nag-isip ka lang agad right before the due date ng dapat pag-isipan. Alam ko, sisisihin na naman ang sarili mo, Virgo, na bakit dapat ganito, dapat ganyan, dapat pala ito ginawa ko. Because marami kang maaaring makaligtaan kapag maikling space lang o maikling time frame ka lang nag-decide. Kaya ngayon, habaan mo ang time frame na pag-decide para mabusisi mo bawat espasyo, bawat detalye, okay?
In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Pentacles. Page of Pentacles telling you, upuan mo na ito, focus mo. Pag-aralan mo daw kung ano itong mga desisyon mong gagawin, itong magkaibang ruta na gusto mong puntahan, magkaroon ka daw ng maraming oras talaga para aralin siya. Yung parehong option A o option B o option C, baka marami ka pang options. Ngayon, buhisiin mo daw kada isa, Virgo. Nakikita ko kasi na parang you're goal-oriented but you are not prepared for the process. Virgo, nakikita mo yung bunga, nakikita mo yung ang ganda-ganda, nakukuha ko siya, maabot ko siya, pero yung dadaanan mo, yun ang hindi mo pinaghahandaan ngayon. Kung proseso na papunta doon, gagawin yung ganito, aasikasuhin yung papeles, sino dapat kausapin, pag pumunta ba ako dito, sino aabutan ko doon, anong gagawin ko, pag pumunta naman ako dito, yes, maligaya ako, pero ano ang end point? Pero nakikita mo agad yung goal, yung na-envision mo yung matamis na bunga, pero yung proseso para makuha yung matamis na bunga, hindi mo siya talagang pinagtutuunan ng pansin na aralin. So si Page of Pentacles here is telling you, alam mo kung gaano kahalaga yung goal, alam mo kung gaano kahalaga yung outcome, pero aralin mo daw muna siyang mabuti para mas mabilis yung andar at mas mabilis yung pagkita mo ng mga aberyang maaaring lumabas para alam mo agad kung anong gagawin para hindi ka magsayang ng oras at lalo hindi ka panghinaan ng loob along the way, okay? The Page of Pentacles being clarified by the Hierophant. Yes, additional knowledge, wisdom, your values. Idagdag mo daw yan sa pag-aaral mo nito. The Hierophant is telling you, i-level up mo yung knowledge mo o yung pananaw mo sa bagay na hinahabol mo o hinahanap mo this time around. I'm seeing here, ask advice from a priest kung ikaw ay masyadong spiritual this time, Virgo. Kung ikaw ay maraming kakilala na spiritual people, ask them para tumaas yung spiritual power mo para magkaroon ka enough confidence and positive thinking about this endeavor. O kaya magtanong ka sa mga experts in your life. Halimbawa, gusto mo magseaman. And then, nandun na yung goal mo, nandun na yung isip mo. Ay, gusto ko na magseaman. Sasakay na ako sa barko. Nandun lang yung isip mo, pero yung mga proseso para tahakin yun at gawin yun, hindi mo masyadong binibigyan ng panahon para busisiin, di ba? So ngayon, payo nga sa iyo ng spirit guides mo, busisiin mo yung ibang bagay na nakakaligtaan mo ngayon dahil masyado ka nakafocus sa nagniningning na goal. So with the Hierophant, ask people na expert sa lugar na yun. Like I've said, kung halimbawa, seaman, and you find someone na nakapag-seaman na before o nakapagpadala ng seaman somewhere o kapitbahay mo na may kamag-anak na seaman, ask them out for the right information na magagamit mo sa research mo na ito para madagdagan ng knowledge mo at saka yung bala mo moving forward. But here, I'm also saying here na ask your parents, ask your siblings, your children. Baka meron din silang impormasyon na hindi mo akalain alam nila na makakatulong sa'yo. And kailangan mo talaga mag-level up with your knowledge. Kailangan daw dagdag kaalaman ang makakatulong sa'yo moving forward. Okay? Especially in the near future, you have the Page of Wands. I'm seeing here na ngayon mag-e-enjoy ka na. In the near future ito ha, mag-e-enjoy ka sa bagay na nakuha mo. You're so in love doon sa bagay na makakamit mo, whether ito ay trabaho, gadget man yan, o negosyo, o bagong sisimulan, o lover din, pero itong lover din. Nakita ko na you're enjoying the company of something na makukuha mo, itong blessings na ito. So, huwag kang matakot daanan to, Virgo ha, because the happiness na makukuha mo from this endeavor na pinagdaanan mo ay maganda ang bunga sa'yo, maganda ang dulot sa'yo. Kaya, huwag ka na matakot, ituloy mo na yan because the Page of Wands also is a card of good news telling you that kung ano man yung minimithi mo nandyan na abot kamay, ikaw na lang ang parang nagiging problema because there are a lot of inhibitions, there are a lot of fears o duda. Kaya ngayon huwag mo daw pagdudahan yung mga bagay na gusto mo makamit. Ito din gusto mo makuha. Oh. Pero hawak-hawak mo na siya at nakatingin ka na, malapit na. Huwag mo daw katakutan harapin o hawakan yung blessing. Okay? Page of Wands being clarified by the 10 of Wands, yes. Ngayon, parang this time around, I'm seeing na you're gonna focus on what's important more than the things na nagpapabigat sa'yo. Kasi parang this time around, ang dami mong responsibilities, ang dami mong pinangahawakan na mga duties o kaya mga tasks sa buhay mo, whether sa pamilya yan o sa trabaho o sa negosyo. Ngayon, nakikita ko na you're gonna focus more on what's important. Ano yung kaya kong gawin? At pinipili kong gawin because of this freedom card na the Sun. Na ito yung gusto ko, ito yung gusto kong tutukan, ito yung gusto kong pahalagahan, dito ako mag-e-enjoy, dito ako mag-e-excel, ito gagawin ko. More than focusing on those other things na may realize mo in the near future na hindi pala mahalaga sa akin moving forward. Na kapag umandar pala ang buhay ko at sinama ko pa rin ito, mabigat na mabigat, pero marirealize mo wala palang halaga. So this time around, focus on one thing, in the near future, focus on a very, very important thing at bitawan mo yung mga bagay na sisira lang sa time mo o mag-waste lang ng maraming potential from you. Okay?
Magandang card yan. In the area for challenge this week, Virgo, May 19 to 25, the full card, challenge sa'yo ang mag-start ng bagong bagay. You're afraid this time to take a risk. Ayaw mo mag-decide, like here in your center, ayaw mo mag-decide kasi takot na takot ka na baka magkamali ka o baka mag-fail ka o baka sisihin ka o baka yung blame ay mapunta sa'yo o masira yung image mo sa mga taong itong nag-aantabay sa desisyon mo. That's what I'm hearing. You're very, very pressured right now to make a decision. And ayaw mong mapahiya o ayaw mong ma-disappoint yung mga tao sa paligid mo. Ang importante this time around is focus on your freedom, focus on your happiness. If this risking na isang bagay ay magpapasaya sa'yo, go, subukan mo, ilaban mo, kaya mo yan. This time around, you will never know growth kung mananatili ka sa comfort zone mo. And nasa taking risks, not just any risk ha, calculated risk, yung mga risk o pagsugal na pinag-aralan at binusisi at pinag-preparean. Pag nag-prepare ka at binusisi mo at pinag-aralan mo yung risk na gagawin mo, it will pay off. Kaya huwag kang matakot. Okay, Virgo? Always a brand new start is an opportunity for you to grow at saka makakuha ng mga bagong blessings sa buhay mo. The full cards being clarified by the Page of Pentacles. Dalawang beses lumabas. Yes, dalawang beses lumabas ang Pages of Pentacles. Nakikita ko rito na kung magsisimula ka talaga, yes, like I said kanina, pag-aralan, buhisiin, have a calculated risk. Magkaroon ka doon talagang kalkuladong pagsugal sa isang bagay. Kaya importante sa iyo talagang pag-aralan muna. Huwag pa dalos-dalos. I know na kung lalaksan mo ang loob mo ngayon at susubukan mo, and then kaakibat noon yung dapat additional knowledge o pagbusisi, pagkatanong, wag ka daw susugod basta-basta nang hindi ka nag-aral o hindi mo to binusisi o hindi mo to tinignang mabuti. Kaya nga importante yung calculated risk. Kalkuladong pagsugal sa isang bagay, okay? Pero wag kang magstay sa comfort zone mo because nothing will give you na fruitful thing from your comfort zone. Ngayon panahon para subukin mo kung hanggang saan ba yung limitasyon ng energy mo o ng skills mo o ng kakayanan mo para malaman mo rin kung saan ka pwede pa pumunta na next level, okay? In the area of your fortune, to lumabas kanina, you have the Six of Pentacles na tumilapon kanina. Nakikita ko rito na meron kang binigay before na babalik this time. Reciprocation ito. What you gave ngayon ang panahon na babalik. Pwedeng may magbabayad na ng utang o kaya someone in your life ang nakakita ng effort mo and you will get the reward from that. O kaya may dati kang boss, nirekomenda ka for another company. Ayun, may kita mo na parang yung effort mo before, ngayon may reward because na-recommend ka nga and everybody is looking at you on a different lens because, uy, magaling ka daw, sabi ng former boss mo. Sige nga, dito ka, tanggap ka na ganyan. So ngayon, meron kang makukuhang mga blessings because of something that you have given in the past. Okay? Ngayon nakita ko rin mag-earn ka ng money from something, may darating sa yung pera this time around na mga gamit mo pang share for your family and friends. So this is a very, very wonderful card for you. May aanihin kang pera ngayon. Congratulations. The Six of Pentacles being clarified by the Five of Cups. Yes, now maintindihan mo na yung mga bagay in the past na parang feeling mo unfair o pinagkait sa'yo before. Ngayon maintindihan mo na yung buhay na parang okay, time na for me to let go of other people's mistakes o rejection from them o mga taong nagkulang sa'yo in the past. Ngayon parang babalik na yung karma sa'yo na kung ano yung mga bagay na dapat sa'yo before na pinagkait, ngayon babalik na siya at makukuha mo rin deserve mo. And that will give you the kapanatagan na parang, okay, tama na pala mag-move on na ako at kalimutan ko na yung past. Now harapin ko na yung future on a new slate, on a new beginning na alam ko na nakuha ko ulit yung mga bagay na pinagkait sa akin before. So congratulations, Virgo. In the area for divine advice, you have the Queen of Pentacles. Ngayon, paalala sa yung spirit guides mo, kapag may binigay daw siyang blessing, alagaan mo, Virgo. Be consistent. Tingnan mo siya, si Queen of Pentacles. Meron bumagsak na pentacle sa kanyang lap. Hindi niya yan pinaghirapan, hindi siya nag-struggle na makuha yan. Ganon si Queen of Pentacles eh. Lahat ng gusto niya makukuha niya ng pitik lang because madiskarte siya. Pero siya nakafocus siya sa pentacle na yun. Hindi niya pinapabayaan kahit na ang yabong-yabong ng paligid, marami siyang pwedeng hawakan, marami siyang pwedeng pagtuunan ng pansin. Pero nakatutok lang siya doon. Pinapahalagahan niya, inaalagaan niya, nire-nurture niya. Kaya ganun ka din. Palalang spirit guides mo kung ano yung blessing na dumating. Be consistent in protecting and nurturing that blessing para patuloy siyang lumago at mapakinabangan mo for a very long time. The Queen of Pentacles being clarified by
The Judgment card. In every blessing na dumating o kahit gaano kalaki o kaliit na blessing ang bigay sa iyo ni God this time around, magkaroon ka daw ng appreciation and also action. Right action na, yes po Lord, paninindigan ko po itong blessing ninyo, gagawin ko lahat para hindi po ito maligwat, hindi po ito mawala sa akin, hindi ako magiging kampante, hindi ako magiging hayahay o magiging boastful. Ngayon po, alam ko na kailangan ko pangalagaan tong blessing ninyo sa akin. So, dapat yun ang isipin mo this time around, Virgo. Okay? Ang yung outcome na napakaganda, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from the divine. Ano ang mga additional na uh, utos o kaya bilin sa iyo ng yung spirit guides sa ating reading for May 19 to 25. We have first, pay attention to your finances, especially here din daw sa mga ibibigay mo, mga pera mo, ilalabas mong pera, saka pumapasok na pera, alagaan mo daw yung mga expenses mo. Hindi pwedeng labas ang pera. Matuto ka rin daw sa mga pinagdaanan mo in the past, okay? Especially with the Five of Cups. Marami ka ng pinagdaanan about your money matters. Ngayon, matuto ka na daw sa mga dapat mong pagbigyan at sino yung hindi at kung saan mo dapat ilalaan ang pera mo. Okay? Another message, you have broom, new home, new attitude. Wow! Meron ba sa inyo naghahangad ng bagong bahay, bagong simula? Yan ang confirmation sa inyo na you will have a brand new house, a brand new property, talagang magiging masaya at maligaya ka. Another message, lightning, control your anger or you will be sorry. So ito yung panahon para kontrolin ang ating mga emosyon, especially here, may confirmation with the Four of Swords, kapayapaan and protect your heart and just let loose and relax, okay? Another message, fly, a period of ill health, depression. So make sure this time around ay pahalagahan mo daw ang iyong kalusugan at saka ang iyong mental health. Another message, feather, someone you know is undependable and insincere. Meron ka daw kakilala sa buhay mo o sa circle mo na hindi mo pagkakatiwalaan, hindi maaasahan. So ngayon ang pagkakataon para wag kang ma-disappoint sa mga tao na yan at wag mo na magbigay ng mga tsansa o kaya tawag dito, expectations from them. Okay? Another message, you have club. Someone will try to make you do something against your will. O, sabi ko sa iyo, di ba kanina, ngayon importante sa reading mo ang kalayaan. Yung parang ako naman this time around, sarili ko naman, sarili kong desisyon, sarili kong kaligayahan, sarili kong buhay. This is a confirmation. Someone will try to make you do something against your will. Yung parang hindi mo gustong gawin pero sinusubukan nilang ipagawa sa iyo yung mga bagay na labag sa gusto mo. Another message, wall, misunderstanding. Meron daw mga misunderstanding. So make sure lawakan ang isip. Tulad ng araw na talagang spotlight niya ay bukas sa lahat. Alam mo yung katotohanan. So make sure na alam mo din ang katotohanan para hindi ka ma-misunderstand at hindi mo rin ma-misunderstood ng ibang tao. Another message, you have quill, get back to the basics. Meron ka sigurong ginagawa ngayon na sobrang hirap, hindi mo matapos-tapos. Sabi ng spirit guides mo, simplihan mo lang. Simplihan mo lang ginagawa mo, baka dyan ay matapos na yan at magawa mo na maging successful na, okay? Another message, marriage. Meron sa inyo kakasal this time around. Congratulations. O baka may love life kayo ngayon na papasok sa buhay nyo this time around na super seryoso at mauuwi sa kasal. Congratulations. Another message, you have candle. You will be shown the way. O kung ngayon ay nag-iisip ka na problema ka sa iyong tinatahak na landas, o adventure or journey, ito ang konfirmasyon na soon you will be given the sign and synchronicity and messages from the God na makikita mo na yung tamang landas at tamang path moving forward. Okay, Virgo? Itong area na kailangan pag-focus on this whole week, you have blame. I accept responsibility for my well-being. With the choices here, the Two of Swords, talagang takot ka kasi mag-decide because natatakot ka baka sisihin ka pabalik. So ngayon, panindigan mo ang desisyon, gawin mo kung ano gusto mong gawin, and always know na kakayanin mo ano man ang mangyari. Okay? Especially in your outcome this week, Virgo, you have the Four of Swords telling you, okay lahat, payapa. Now, is the right time for you to rest, enjoy yourself, alisin ang isip at puso sa mga problema. Ngayon parang kung anong pagkaolob ni God, yun ang akin. And have peace in your heart na kung ano man ang paging problema, malalagpasan mo. And God will give you what you deserve. Kaya ngayon, isipin ang sarili, isipin ang kaligayahan at ang freedom mo. Ngayon parang ito ang pagkakataon for you to be free and enjoy the things na matagal mong gustong ma-enjoy. Parang this time around, wala na akong pakialam kung sasabihin nyo, basta tahimik ako, payapa ako, okay? The Four of Swords is being clarified by, I'm seeing travel also.
The Moon card, yes. Kung ano yung mga bagay na hindi mo naiintindihan, yung parang feeling mo ano ba ang gulo-gulo, o kaya hindi mo naiintindihan sa ibang tao, yung parang mga secrets nila, o kaya feeling mo they are not true to you, o feeling mo ngayon yung landas mo siguro ay mahirap, o hindi mo alam paano gagawin, so solusyonan, siguro meron kang ina-applyan, parang wala pa rin kasiguraduhan, magkaroon ka doon ng kapayapaan sa puso mo that God is listening to you. There will be an answered prayer here. Pero dito meron siyang binibigyan ng kasagutan sa kanyang dasal. So kung meron ka ba mga katanungan this time o mga bagay na hindi sigurado, like I said here, you will be shown the light or the way. Meron paparating sa yung parang light bulb moment, parang, okay, ito pa rin dapat kong gawin. Hindi pala ako dapat matakot. Trust yourself, trust God, and trust the path, at magkakaroon ka ng kaparatagan sa puso, and a wish fulfillment will be given to you at the end of this week. Wow, Virgo, that is a very, very beautiful reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. That is your May 19 to 25 reading. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.